Ang katarungan ay kaugnay ng pagmamahal dahil ito ay pagbibigay kung ano ang tama at nararapat. Inaalis nito ang pagiging makasarili sa ating puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman naming kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masasamang layunin, kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis." At ipinakita nga ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay justice. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, mag-follow, at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan at kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo na ng kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa mundo ng social media. Sa kasalukuyan po, kami ay nandito na ngayon sa Carcassonne, France. Mula po sa Italy ay naglakbay kami sa pamamagitan ng bus papunta rito sa France. At kaya pasensya na kayo sa poor editing ng ating Word of the Day these days, no? Dahil nga po ako ay mobile at bukas po kami ay maglalakbay papuntang Lourdes, France, na kung saan ay nagkaroon ng apparition kay Saint Bernadette Soubirous, nagpakita ating mahal na ina. Kaya kung kayo po ay may mga prayer requests, prayer intention, especially na gusto nyong i-ani dahil magmimisa po kami doon sa Lourdes bukas, kaya pwede nyo pong i-message sa akin, i-comment dito sa ating video ito ang inyong mga prayer requests at sigurado po akong isasama ko lahat ng inyong intentions sa aking pagmimisa bukas sa Lourdes, France. Mga kapatid, napakahalaga ang itinuturo ng ating Panginoon ngayong araw na ito. And that is one of the cardinal virtues, yung tinatawag nating justice, katarungan. Sabi nila, justice is the minimum of love. Ibig sabihin, it is love. Yung justice ay expression of love. Although sinasabing minimum, ibig sabihin, pag sinabing minimum, maliit lang o konti lang, no. Ang ibig sabihin ng minimum of love, ibig sabihin, mahalagang doon tayo mag-umpisa. Start small. If you want to know how to love, be just. No? Napakahalaga nun. Kung gusto nating makita kung talagang tayo nagmamahal at gusto nating matutong magmahal, mag-uumpisa tayo dun sa minimum. At ano yun? Justice. At ano ba yung justice? Itinuturo sa atin ng ating gospel today. Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Ibigay sa Cesar ang para sa Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos. Ano ba yung para sa Diyos? Of course, God is love. And ano ang nais ng Diyos sa atin?
magmahal din sapagkat tayong lahat ay wangis ng Diyos. Ibigay yung para sa Diyos. Most of the time, ano ba yung opposite? Ano ba yung kalaban? Ano ba yung kabaliktaran? If justice is the minimum of love and love is giving, pagbibigay ng sarili, ano yung kabaliktaran nito? Ano yung opposite nito? Is greed, kasakiman, no? Yung bang pagkamakasarili. Kaya nga kapag tayo makasarili, we will never be just. Hindi tayo magiging makatarungan sa ating kapwa dahil ang taong puno ng sarili, ang taong makasarili, ang tendency mangamkam, mangangkin. Hindi ibigay kung ano ang nararapat. Hindi ibibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi ibibigay ang para sa kapwa. Kung ano yung nararapat sa kapwa. Dahil puro sarili. Kaya nga mahalaga po itong justice, itong virtue of justice. Dahil tinuturoan tayong magbigay. Mag-umpisa tayo dun sa pagbibigay kung ano ang dapat ibigay. Kung ano ang nararapat. Kaya nga kung ano yung para sa Diyos, dapat ibigay sa Diyos. Ngayong araw ng linggo, mahalaga na ibigay natin ang para sa Diyos. Ano yun? Minimum. Magsimba. As a family, magsimba. As an individual, magsimba. Because ito yung hinihiling ng Diyos sa atin that at least once a week, every Sunday, at least na nga lang yun, magsimba. Pero most of the time, anong nangyayari? Makasarili pa rin tayo. Ayaw maglaan ng oras sa pagsisimba. Ano ang tawag doon? Hindi ba't pagka makasarili yun? O kaya naman, nagsisimba pero hindi tinatapos yung misa. Kasi nagmamadali, punta sa trabaho, nagmamadali, punta sa pamamasyal, nagmamadali, punta sa kung saan-saan o may ano-ano pang gagawin. Makatarungan ba yon? O kaya naman magsisimba pero yung puso wala doon. Yung puso, yung isip, nasa ibang bagay, nasa ibang tao, wala sa Diyos. Makatarungan ba yon? Kaya napakahalaga that we start with justice. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ano ba ang para sa Diyos? Yung puso natin, yung buhay natin, yung sarili natin, yung pagkatao natin. Ito'y para sa Diyos lahat. And ibigay sa Cesar ang para sa Cesar. Ibigay sa kapwa kung ano nararapat. Kung yung kapwa deserving, no, ng respect, then give respect. Of course, all of us deserve respect. Sapagkat tayong lahat ay wangis ng Diyos. So, ano ba ang dapat nating treatment sa isa't isa bilang mga wangis ng Diyos? So, ibigay natin yon, yung respeto, yung paggalang, yung pagmamahal, yung kabutihan na kinakailangan at nararapat para sa bawat isa, para sa ating sarili. So, we give what is due. Ito yung katarungan. This is justice. Kaya nga, halimbawa yung pakikipagkapwa-tao, yung karapatang pantao, ito yung pagbibigay kung ano yung nararapat sa tao. Kung ano yung nararapat sa isang tao na nilikhang wangis ng Diyos. Kaya nga napakahalaga yung karapatang pantao because this is giving what is due. Kapag tayo mismo ay lumalabag sa karapatang pantao, ibig sabihin hindi tayo makatarungan dahil hindi natin ibinibigay kung ano ang nararapat sa ating kapwa-tao. Kaya nga, yung katarungan, napakahalagang kaugnay ng pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, ito yung ating hilingin. Dahil ang katarungan ay pagtuturo sa atin kung paano magmahal. If justice is the minimum of love, ano yung maximum? Mercy, habag. Pero doon muna tayo sa step number 1. Kung gusto nating matuto na magmahal at makarating doon sa maximum of love which is mercy, mag-umpisa muna tayo sa step number 1 and that is justice. Mag-umpisa tayo sa minimum. Ibigay kung ano ang nararapat. At sana tayong lahat maging makatarungan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na maging makatarungan. Ibigay namin ang para sa iyo
at ibigay namin ang para sa aming kapwa. Nawa kami ay maging makatarungan bilang pagtugon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.